Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating Bible reading. At today is 111 days of our Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Kings chapter 22. Si Josias ay 8 taong gulang nang maging hari sa Juda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedida na anak ni Adaiah na taga Boscat. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng mga ninuno niyang si David sa nabuong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Nang 18 taon ng paghahari ni Josias, inutusan niya ang kalihim niyang si Shaphan na anak ni Azalias at apo ni Mesulam na pumunta sa templo. Ang utos niya, pumunta ka kay Hilkias na pinakapunong pahari at alamin mo kung magkano na ang salapi sa kabangbayan na nanilikom ng mga bantay pintuan. Pagkatapos, ipabigay mo sa namamahala sa templo upang ibayad sa mga karpentero, mga manggagawa at mga kantero. Dapat din silang bumili ng kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila kailangan magbigay ng ulat tungkol sa nagasto sapagkat sila'y taong matatapat. Pagdating ni Shaphan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, "Natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan." Ibinigay niya ito kay Shaphan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at iniulat na nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Sinabi pa niya, "Ako'y binigyan ni Hilkias ng isang aklat," at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Pinulong niya sina Hilkias na pari, si Ahikam na anak ni Shaphan at si Akbor na anak ni Mikaiyas, ang kalihim na si Shaphan at si Asaias na tauhan ng hari. Sinabi niya, "Sumangguni kayo kay Yahweh alang-alang sa akin at sa buong Juda tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit ni Yahweh sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno sa mga pinag-uutos sa aklat na ito." Ang paring si Hilkias at sina Ahikam, Akbor, Shaphan at Asaias ay nagpunta nga sa ibang babaeng propeta na nagngangalang Hulda na asawa ni Salum, anak ni Tikva na anak ni Haras, ang tagapag-ingat ng mga kasuotan ng mga pari. Siya ay sa 2 purok ng Jerusalem nakatira. Ang sabi niya, "Ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo ng iyong kasuotan. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno." Ang lahat ng ito'y sinabi nila sa hari. 2 Kings chapter 23. Ipinatawag ni Haring Josias ang lahat ng matatandang pinuno ng Juda at Jerusalem at sila'y pumunta sa templo ni Yahweh kasama ang mga pari, mga propeta at ang lahat ng taga-Jerusalem at Juda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo na may kaugnay kay Baal, kay Asherah at sa mga bituin ay ipinalabas ng hari kay Hilkias, ang pinakapunong pari, gayon din sa mga katulong na pari at sa mga bantay ng templo.
Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem, sa libis ng Kidron at dinala sa Bethel ang abo. Ipinaalis niya ang mga paring itinalaga ng mga unang hari ng Juda upang magsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa Juda at sa palibot ng Jerusalem. Pinalayas din niya ang mga paring nagsusunog ng insenso para kay Baal, para sa araw, sa buwan at sa mga bituin sa langit. Ang rebulto ni Asherah ay ipinalabas niya sa templo at ipinadala sa labas ng Jerusalem sa labis ng Kidron at doon ipinasunog. Pagkatapos, ipinadurog niya ang uling niyon at ipinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. Ipinagabarin niya ang tirahan ng mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba, kung saan hinahabi rin ng mga babae ang mga toldang ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosang si Asherah. Tinipon ni Josias sa Jerusalem ang lahat ng pari ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa gawing kaliwa ng pintuan tirahan ni Joshua na gobernador ng lungsod. Ngunit ang mga pari naglilingkod sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan ay hindi pinayagang maghandog sa altar ni Yahweh. Nakisalo na lamang sila sa kapwa nila pari sa Jerusalem sa pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. Ipinagabarin niya ang dambana sa libis ng Ben-Hinnon upang wala nang makapagsunog ng kanilang anak bilang handog kay Molek. Ipinaalis niya sa pintuang papasok sa templo ang mga kabayong inilaan ng mga naging hari ng Juda para sa pagsamba sa araw. Ang mga ito'y nasa tabi ng tirahan ng opisyal na si Nathan Melech sa bulwagang nasa may likod ng templo. Pagkatapos, ipinasunog niya ang mga karwaheng ginagamit sa pagsamba sa araw. Ang mga altar na ipinagawa ng mga naging hari ng Juda sa kaitaasang palapag ng tirahan ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manases sa magkabilang bulwagan ng templo, ay ipinagiba niya at ipinatapon sa libis ng Kidron ang mga dinurog na bato. Ipinagiba rin niya ang mga altar sa silangan ng Jerusalem sa gawing timog ng bundok ng mga olibo. Ang mga ito ay ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa mga kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan, para kay Astoret, ang Diyos ng mga Sidonyo, para kay Chemos, ang Diyos ng mga Moabita, at para kay Milcom, ang Diyos ng mga Ammonita. Ipinagiba rin niya ang mga rebultong bato at mga sagradong haligi at ang mga lugar na pinag-alisan. Sa mga ito ay pinatambakan niya ng kalansay ng mga tao. Ipinagiba rin niya ang dambana sa Bethel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipinadurog din niya ang mga bato at ipinasunog ang rebulto ni Asherah. Nang makita niya ang libingan sa isang bundok sa di kalayuan, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at ipinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hamakin ang mga ito. Ang lahat ng ito'y ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang propeta. Nang makita niya ang isang puntod, itinanong niya, kaninong puntod iyon? Puntod po iyon ng propeta mula sa Juda. Siya po ang nagpahayag noon ng tungkol sa pagkawasak na ginawa ninyo ngayon sa altar na sa Bethel. Sagot ng mga taga roon. Sinabi niya, kung ganoon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay. Kaya hindi nila ginalaw ang mga buto niyon, pati ang kalansay ng propeta mula sa Samaria, pati ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa mga lungsod ng Samaria na ipinagawa ng mga naging hari ng Israel, at siyang naging dahilan ng galit ni Yahweh ay ipinagiba ni Haring Josias. Ginawa rin niya rito ang ginawa niya sa Bethel. Pinatay niya ang mga paring naglilingkod sa mga altar ng mga Diyos-Diyosan. Pinatambakan din niya ng kalansay ng mga tao ang mga altar at sinunog. Pagkatapos bumalik siya sa Jerusalem, ipinag-utos ni Haring Josias sa mga tao, ipagdiwang natin ang Pasko ni Yahweh ayon sa nakasulat sa aklat ng tipan, sapagkat mula pa sa panahon ng mga hukom ay wala pang hari sa Juda sa Israel na nagdiwang ng Pasko. Ngunit ng 18 taon ng paghahari ni Josias, ipinagdiwang sa Jerusalem ang Pasko ni Yahweh. Pinaalis ni Josias ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na, ang mga manghuhula, ang mga Diyos-Diyosan, at ang mga lahat ng kasuklam-suklam sa mga bagay sa buong Juda at Jerusalem, bilang pagtupad sa mga kautosan na sa aklat na tagpuan ni Hilkiah sa templo.
Sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at sumunod sa buong kautusan ni Moises. Ngunit hindi pa rin napawi ang matinding galit ni Yahweh sa Juda dahil sa mga kasamaang ginawa ni Manases. Kaya sinabi ni Yahweh, "Itatakwil ko ang Juda tulad ng ginawa ko sa Israel. Ganon din ang gagawin ko sa lungsod ng Jerusalem na aking pinili, pati sa templong sinabi ko na dooy sasambahin ang aking pangalan." Ang iba pang ginawa ni Josias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang panahong iyon, ang bahagi ng Assyria sa gawing ilog Euphrates ay sinalakay ni Neco na paraon ng Ehipto. Sumaklolo si Haring Josias sa hari ng Assyria, ngunit napatay siya sa Megiddo. Ang kanyang bangkay ay kinuha ng kanyang mga kasama at inilibing sa kanyang libingan sa Jerusalem. At si Jehoas na anak niya ang pinili ng mga taong bayan bilang hari, kapalit ng kanyang ama. Si Jehoas ay 23 taon gulang nang maging hari ng Juda. 3 buwan lamang siya naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga Libna. Hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang masasamang halimbawa ng kanyang mga ninuno. Ikinulong siya ng Faraon Neco ng Ehipto sa Ribla, sa lupain ng Hamat, at ang Juda'y hiningan niya ng buwis na 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto. Inilagay ni Neco si Eliakim na anak ni Josias bilang hari at pinalitan niya ng Jehoiakim ang pangalan nito. Si Jehoahaz naman ay dinalang bihag sa Ehipto at doon na ito namatay. Si Haring Jehoiakim ng Juda ay nagbabayad ng buwis na pilak at ginto kay Neco, kaya't pinatawan niya ng buwis ang buong bayan ayon sa makakaya ng bawat isa upang may maibigay siya kay Neco. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maghari sa Jerusalem at ito ay tumagal ng 11 taon. Ang kanyang ina ay si Zebida na anak ni Pedaias na taga Rama o Ruma. Tulad ng masamang ginawang halimbawa ng kanyang mga ninuno, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. 2 Kings chapter 24. Sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim, ang Juda ay sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. 3 taon siyang nagpasakop sa Babylonia at pagkatapos ay naghimagsik laban kay Nebuchadnezzar. At tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ipinalusob niya ang mga taga-Juda sa mga taga-Babylonia, sa mga taga-Syria, sa mga Moabita at mga Ammonita. Niloob ni Yahweh na mapalayas ang mga taga-Juda dahil kasamaang ginawa ni Manases at sa pagpatay nito sa napakaraming taong walang kasalanan. Halos bumaha ng dugo sa buong Jerusalem. At dahil dito ay hindi siya mapatawad ni Yahweh. Ang lahat ng ginawa ni Jehoiakim ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng Juda. Nang siya'y mamatay, ang anak niyang si Jehoiakin ang humalili sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumabas sa kanyang bansa ang hari ng Ehipto noon sapagkat lahat ng sakop niya ay sinakop na ng hari ng Babylonia mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Si Jehoiakin ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga Jerusalem. Tulad ng kanyang ama, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Habang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating si Haring Nebuchadnezzar at sumuko sa kanya si Haring Jehoiakin. Pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno ng lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nebuchadnezzar noong 8 taon ng paghahari nito. Sinamsampan niyang lahat ang nakayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad sa babala ni Yahweh, sinira ni Nebuchadnezzar ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon para sa templo. Dinalan niyang bihag ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira liban sa mga dukha.
Tinangay nga ni Nebuchadnezzar sa Babylonia si Jehoiakin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Dinala rin niya sa Babylonia ang may 7,000 kawal at ang 1,000 mahuhusay na manggagawa at panday na pawang malalakas ang katawan at angkop maging mga kawal. Si Matanias na tiyuhin ni Jehoiakin ang ipinalit ni Nebuchadnezzar dito bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Zedekias ang pangalan nito. Si Zedekias ay 21 taong gulang nang maging hari ng Juda. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga Libna. Tulad ng masamang halimbawa ni Jehoiakim, ginawa rin ni Zedekias ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Umabot na sa sukdulan ng galit ni Yahweh sa Jerusalem at Juda, kaya ang mga ito'y ipinabihag niya sa mga kaaway. Si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia. Nang 10 araw ng 10 buwan ng 9 na taon ng paghahari ni Zedekias, tinipon ni Nebuchadnezzar ang kanyang buong hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at nagkampo sa labas ng lungsod. Ito'y tumagal ng hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Zedekias. Nang 9 na araw ng 4 na buwan ng taon ng ding iyon, lubhang tumindi ang tagutom sa loob ng lungsod. Wala nang makain ang mga tao. Noon ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Zedekias, kinagabihan tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay napapalibutan ng mga taga-Babylonia. Hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho at nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga kawal. Nabihag si Zedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na noon ay nasa lungsod ng Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Zedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata ni Zedekias at dinala siya sa Babylonia na gapos ng tanikala. Nang 7 araw ng 2 buwan at ng 11 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, pinasok ni Nebuchadnezzar na pinuno ng mga tanod ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang malalaking bahay doon. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal kasama ni Nebuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mga dukha upang magbungkal ng lupa at magtrabaho sa mga ubasan. Ang mga haliging tanso, patungang tanso at ang palangganang tanso na nasa templo ay tinanggal nila, pinagpira-piraso at dinala sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kagamitan sa templo, ang palayok, pala, lalagyan ng abo, plato, sunugan ng insenso at ang lahat ng kagamitang tanso. Kinuha rin nila ang gintong lalagyan ng baga at lahat ng kasangkapang ginto at pilak. Ang mga haliging tanso, ang hugasang tanso at ang patungan nito ay hindi na nila tinimbang sapagkat napakabigat. Ang taas ng isang haligay ay 8 metro at may koronang mahigit sa 1 kalahating metro ang taas. Nababalot ito ng mga palumiting tanso. Hinabi ang iba at ang iba na may nakahugis ng prutas ng granada. Dinala sa Babylonia ang mga taga-Juda, kasama sa mga nabihag ni Nebuzaradan, ang pinakapunong paring si Seraya, ang kanyang kamay nitong si Zephanias at ang 3 bantay pinto. Nabihag din niya ang namamahala sa mga mandirigma ng lungsod, ang 5 tagapayo ng hari, ang kalihim ng pinunong kawal at ang 60 taong nakita niya sa lungsod. Ang mga ito'y dinala niya sa Ribla, sa kinaroroonan ng hari ng Babylonia at doon ipinapatay ng hari sa lupain ng Hamat. Sa ganitong paraan, dinalang bihag ang sambahayang Juda mula sa kanilang lupain. Si Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan ay hinirang na hari ni Haring Nebuchadnezzar bilang gobernador ng mga natitirang mamamayan sa Juda. Nang mabalitaan ito ng mga pinuno ng hukbo na hindi sumuko, sila at ang kanilang mga tauhan ay lumapit kay Gedalias sa Mizpah. Ang mga ito'y sina Ismael na anak ni
Netanias, Johanan na anak ni Karea, Seraiyas na anak ni Tanhumet at Netofatita, at Jaazanias na anak ni Maakateo. Sabi sa kanila ni Gedalayas, "Huwag kayong matakot sa mga taga-Babylonia. Dito na kayo tumira at maglingkod sa hari ng Babylonia at walang masamang mangyayari sa inyo." Ngunit ng 7 buwan, dumating si Ismael na anak ni Netanias at apo ni Elisama mula sa angkan ng hari na may kasamang 10 tao. Pinatay nila si Gedalayas, ang mga Hudyo at ang mga taga-Babyloniang kasama niya sa Mizpah. Pagkatapos silang lahat, mahihirap man o mayaman kasama ang mga pinuno ng mga kawal, ay tumakas patungong Ehipto dahil sa takot sa mga taga-Babylonia. Nang 27 araw ng 12 buwan ng 37 taon ng pagkabihag kay Haring Jehoiakim ng Juda, pinalaya siya ni Haring Evil-Merodach ng Babylonia ng taon na ito'y nagsimulang maghari. Mabuti ang pakikitungo ni Evil-Merodach kay Jehoiakim at pinarangalan siya nito ng higit sa ibang hari ng bihag sa Babylonia. Hinubad ni Jehoiakim ang kasuotan niya bilang isang bihag at hanggang sa siya'y mamatay, araw-araw kasalo siya ng hari sa hapagkainan. Habang siya'y nabubuhay, binigyan siya ng hari ng kanyang araw-araw na pangangailangan. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay at banal sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.